Mama ng panahon, subalit muli po kami pinag-isa, pinagsama-sama sa lugar na ito upang kami magpuri, sumamba at magpanalangin ng Panginoon. Lalo na sa mga panahon ngayon, O Diyos, na kailangan po namin magsama-sama manalangin. Sa oras na ito ng aming po pakikinig ng iyong salita, Lord, speak to us, O God, at maunawaan po namin, Panginoon, ang hiwaga ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang iyong gabay at patnubay at ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, O Diyos, sa gabing ito at patuloy na papalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Ito po awit ni David, no, ay pinamagatan ko pong yung title po kanina na awit ng pagtitiwala. Natural po sa nature na po ng tao na kapag dumaranas po ng mabibigat mga suliranin sa buhay, ang atin pong pinupuntahan o nilalapitan ay yun po mga taong malapit sa atin. Tama po ba? Yung taong malapit sa atin, yung alam natin, kilala natin na hindi po tayo bibiguin kapag tayo po ay humingi o lumapit at humingi ng tulong sa kanila. Amen po ba? But there are times na pagka tayo po ay lumapit sa kanila, kahit nakikita nila at alam nila yung ating mga pangailangan, kung ano ang tulong na dapat nilang ibigay sa atin, minsan po ay bigo po tayong makuha yung tulong na yun, no, dahil maging sila ay nangangailangan din. Hello? Ganun po ba? Si David po, ang kanyang puntahan, ang kanyang nilalapitan, kapag siya po ay dumaranas ng mabibigat na mga suliranin sa buhay, ang kanya pong nilalapitan ay walang iba kundi ang Panginoon. Diba? Lagi ko nga pong sinasabi na si David po ay ang taong malapit sa puso ng Diyos. No? Siya po ang malapit sa puso ng Diyos. Ang taong malapit sa puso ng ating Panginoon. At kahit na siya ay nagkasala, bagamat siya po ay malapit, no, sa ating Panginoon, ay ibinigay pa rin ng Diyos yung mga consequences ng kanya po nung nagkasala siya. Okay? Binigay pa rin ng Diyos, pinadala pa rin ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, may mga panahon na patuloy na nagbibigay at nagpapadala ang Diyos ng mga suliranin, bunga po ito ng ating mga pagkakasala o ng ating po mga pagkakamali. Kaya dito po sa awit chapter 31, ay makikita po natin na ito po ay isang tapat na panalangin kung saan si Haring David ay nakaranas po ng matinding sakit at panggigipit. Subalit, sa halip na ito ay kanyang gantihan o kaya ay manahimik na lamang siya sa ganong sitwasyon. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay ipinagkatiwala niya sa Diyos. Now, ano nga ba ang mga ginawa ni David? Base po sa talatang binasa natin kanina, noong panahon na siya ay nakaranas ng mahihirap na sitwasyon o nakaranas siya ng mahirap na mga pinagdadaanan sa kanyang buhay. Una, ito po ang kanyang ginawa. Tumakbo siya sa Diyos sa panahong dumanas siya ng mga bagyo sa buhay. Si David po ay nahaharap sa matinding problema. Subalit, agad niyang sinabi sa Panginoon, no? Sabi niya sa Diyos, sa iyo, O Panginoon, ako'y nagtitiwala. Tapat po yung kanyang paglapit at yung kanyang pagdaing sa Diyos nung kanya pong nararanasan, yung kanya pong nararamdaman
Hindi niya po ito itinago sa ating Panginoon. Pagkos, sa kanyang sarili ay kanyang sinabi, sa iyo, O Panginoon, ako ay nagtitiwala. Sa verse 1 pa lang, dineclare niya na, no? Ipinahayag niya na kung gaano siya nagtitiwala sa ating Panginoon at kung gaano katapat yung kanyang paglapit sa Diyos. At yung kanyang paglapit sa ating Panginoon, lumalapit siya sa ating Diyos bilang kanyang ligtas na silungan. No? Safe refuge. O yung kanyang, yung sinasabi po ng awit, no? Na hiding place. No? Hiniling niya sa Diyos na maging kanyang matibay na bato at maging kuta niya. No? Maging kuta yung kanyang masisilungan, lalo na sa mga bagyong dumarating sa kanyang buhay. Mga kapatid, hindi po sa lahat ng oras at pagkakataon laging pinipigilan ng Diyos ang mga bagyo ng ating buhay. Hello? Hindi po sa lahat ng pagkakataon pinipigilan ng Diyos ang mga bagyo. Alam po ninyo, nakakatuwa. Dahil yung message ko sa Sunday ay yung sa Mark chapter 4. Yung pinagtigil ng Panginoong Jesus, yung bagyo. Ano nga bang mensahe noon sa ating lahat? At dahil po sa sobrang busy ko doon sa Psalms 32, nag-advance na pala ako ng reading. Kasi kailangan ko na pa-isend kay Arnel. No, hindi ko pa, nakalimutan kong gawin ko sa 31. No, pero simulan ko na pong basahin ito nung Sunday pala ng gabi. No, and nakita ko po yung napakalaking connection, no, sa mensahe na isi-share ko po, no, and yung ngayon at saka yung sa Sunday. So, having said that, no, ang Panginoon ay hindi po sa lahat ng oras at pagkakataon ay pinipigilan niya yung mga bagyo sa ating buhay. Sino po rito yung nagdadasal na, Lord, patigilan mo na yung bagyo? O kaya, Lord, huwag ka na magpadala ng bagyo. Lord, huwag ka na magpadala ng mga problema. May mga ganun po bang nagdadasal? Yes. Lalo na kapag nahihirapan po tayo, nahihirapan tayong harapin ano bang mga mahihirap na sitwasyon ng ating pong buhay. Minsan, gusto natin, Lord, please, huwag ka na magpadala ng bagyo, mga suliranin. Ano? Pagka nasira na yung bahay natin, no, nalubog na tayo sa baha, Lord, please, huwag ka na magpadala ng malakas na ulan, no? Maraming ulan para hindi na po kami bahain. Yes, minsan sumasagot ang Panginoon sa ating pong panalangin, but there are times na si Lord ay hindi niya pipigilan yun pong mga bagyo na ito, yung mga suliranin na ito sa buhay po natin. Bakit? Sapagkat meron siyang magandang layunin doon. Hindi lamang niya yan ipinapadala sa atin para lamang tayo saktan at pahirapan, but for us to be able na magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Yun bang sa kawalan natin sa panahon ng ating kahinaan ay pagka patuloy po tayo magtiwala sa Diyos, doon po kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Kaya nga diba ang sabi ni Paul, Apostle Paul, kung saan ako mahina, doon ako lumalakas. Doon lumalakas yung kanyang pananampalataya. Bakit? Kung saan siya mahina, doon po ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. In the same thing, pagka tayo po ay nakakaranas ng mga bagyo sa buhay po natin, mga suliranin sa buhay natin, and then patuloy po tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, doon po kikilos ang Diyos. Kaya may mga panahon na hindi po pinipigilan ng Diyos yung mga suliranin at mga iba-ibang bagyo na dumarating po sa ating buhay
Dahil para makita natin at malaman po natin na ang ating Diyos ang siyang ligtas na lugar sa mga bagyong parating sa ating buhay. Amen? Siya yung ating bato, siya yung ating kuta, na atin po pwedeng taguan. Sabi nga ng awit kanina, yung sa steel, no? Cover me, under your wings, and hide me. Ano ba? Ano ba yung lyrics na? Nag-shuffle-shuffle na. Hide me now under your wings. Cover me with your hands, with your mighty hands. So, ganun po ang gusto ko iparealize sa atin ng ating Panginoon. The reason why patuloy po siya nagpapadala sa atin ng mga bagyo. Para magtiwala, para mas lalo tayo magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Kaya sabi pa rito sa verse 5, sa iyong kamay ay pinagkatiwala ko ang aking espiritu. Si Haring David po, noong panahon na ito, hirap na hirap yung kanyang kalooban. Di ba sabi niya nga, binanggit niya nga dito na halos mamatay na siya. Yung kanyang mga buto ay umuurong na. Umuurong na yung kanyang mga buto. Dahil sa hirap na kanyang pinagdadaanan sa kanyang buhay, sabi niya, sa iyong kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Alam niyo po ba mga kapatid, ginamit po ito ng Panginoong Jesus nung siya ay nasa cross ng Kalbaryo. Nakapako. Diba? Habang siya po ay nakapako, sabi niya, Ama, sa iyo po ay pinagkakatiwala, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Si Jesus po ay nasa humaharap po sa kanyang kamatayan nung sinasabi niya ito. Pero bago ngayon, sabihin, habang nakapako siya sa cross, sabi niya po doon, nung siya po ay nanalangin sa Gethsemane, sabi niya, ang puso ko ay nababagapan. Sa madaling salita, nahihirapan ang kanyang kalooban. Hirap na hirap po siya. Dahil sa maaari niyang daranasin sa kamay ng mga kaaway, doon sa cross, yung maaari niyang, yung maaari mangyari sa kanya, yung kanyang kamatayan, na doon sa cross na talagang napakagrabe. Yung kanya pong daranasin. So sabi niya, sa iyong kamay, Ama, ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Si David, ganoon din po ang kanyang sinasampit, yung kanyang sinasabi, na parang mamamatay na siya sa sobrang hirap na kanya pong naranasan. But church, ito po mensahe na ito, yung sinasabi po ng Panginoong Jesus at yung sinabi po ni Haring David ay nagpapakita sa atin na ang ganap na pagsuko sa Diyos ang pinakaligtas na lugar. Kahit nasa kamatayan man o nasa malalim na paglurusa ang ating pong mga pinagdadaanan sa buhay. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating espiritu. Dahil sa labis, lalo na kapag nakakaranas po tayo ng labis na kalungkutan, labis na paghihirap, dahil po sa mga naranasan natin sa ating buhay. Into your hands, I trust you, my spirit. Sabi ni David at ng Panginoong Jesus. Ipagkatiwala natin sa Diyos. Dahil siya ang lumalang sa atin, ang ating katawan, ang ating espiritu, at ang ating kaluluwa. Second, ano ang ginawa ni David? Noong siya ay nasa mahirap na sitwasyon. Makikita natin dito sa Psalms 31, chapter 9, verse 9 to 18, na hinarap niya yung sakit at kalungkutan na may pagtitiwala sa Diyos.
Okay? Hinarap niya ang mga sakit at kalungkutan ng may pagtitiwala sa Diyos. Dito po makikita natin na sa verse 9 and 10, ito po si David ay napagod dahil sa labis na kalungkutan na kanyang nadarama. Inilarawan niya yung kanyang pisikal at emosyonal na pagkahapon. Yung kanyang mga mata at katawan ay nanghihina sa kalungkutan. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi po nagtatago ng sakit. Hindi po nagtatago ng sakit, kundi dinala sa Diyos ang mga sakit at paghihirap dahil ang Diyos po ang siyang nakakaalam kung ano po ang tunay nating pinagdadaanan. Amen? Sa Diyos po natin ipagkatiwala. Sa Diyos po natin yan ibigay. Huwag mong itago yung mga sakit at mga nararamdaman mo sa sarili mo, emotionally, physically, dahil alam niya ng Diyos. Nakikita yan ng Diyos. Pero talihin mo yan sa Kanya na mayroong buong pagtitiwala sa Kanya. Sabi nga sa wikang English, true faith does not hide pain. It brings the pain to God. Amen? Ito pa, yung kanyang naranasan, iniwan siya ng mga tao. No? Sa verses 11 to 13, pakiramdam niya ay kinalimutan siya ng kanyang mga kaibigan. Hinahabol siya ng kanyang mga kaaway. Iniiwasan siya ng mga kapitbahay niya, ng mga taong kilala niya. Ang pagdurusa po ay kadalasan nagdudulot ng labis na kalungkutan sa ating buhay. Yun po ang ating nararanasan. Pero ano po ang ginawa ni Haring David? Iniangkla niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa verse 14, sabi niya, ngunit sa ganang akin ay nagtitiwala sa iyo, ang aking mga panahon ay nasa iyong mga kamay. Sa kabila ng kanya pong labis na kalungkutan, ang kanya pong pagtitiwala, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay patuloy na tumitibay. Tumatagal ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, kapag ang ating mga oras dito sa mundo, kaligtasan, kinabukasan, ay nararamdamang hindi natin makontrol, maaari po tayo magpahinga dahil alam natin hawak ng Diyos ang oras at panahon. Amen. He is in control of everything. Siya may control ng lahat. Minsan kapag nakakaranas tayo ng sobrang hirap sa buhay natin, parang gusto na natin matapos. Di ba? Kapag maganda naman yung nangyayari sa buhay natin, parang gusto natin manatili yung oras na yun. But the reality is, God is in control of everything. Amen? Siya may control ng ating buhay. Siya may control ng kalawakan. Buhay pa kaya natin ay hindi kaya kontrolin ng Panginoon. Na tayo ang pinaka-special na likha ng Diyos. No? So trust in the Lord. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. And lastly, yung ginawa ni David nung siya po ay nakaranas ng matinding kagipitan sa kanyang pong buhay, siya ay nagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Dahil po sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay.
Bakit nga ba natin kailangan purihin ang Diyos? Sabi po ng verse 31 to 19, kay sagana ng mabubuting bagay, nalaan sa mga sa iyo'y gumagalang. No? So, makita po natin, kapag ka ang isang tao ay gumagalang sa Diyos, ibig sabihin, mayroong takot sa Diyos, sagana sa mabubuting bagay ang tao iyon, ang mga tao iyon. Ano? Basahin ko po ulit. Verse 19. Kay sagana ng mabubuting bagay na laan sa mga sa iyo'y gumagana. Nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob, matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Wow! Purihin ang Panginoon. Pinagpapala niya ng mabubuting bagay o sagana sa mabubuting bagay yung mga may takot sa Kanya at yung mga nagtitiwala sa Kanya ay Kanya rin iniingatan. Iniingatan po ng Diyos. Wow! Praise the Lord. Ito pong verse 19 na ito ay nagpapaalala sa atin na ang kabutihan ng Diyos ay sagana at nakaimbak ito para sa mga taong nagpaparangal sa Kanya kahit na mahirap ang pinagdadaanan sa buhay. Hello? Hello? Alam niyo po, napaka-sarap na gawing life verse ito, verse 19. No? Napakasarap din kong pagulay-gulayan. And then sa verse 9:20, sabi niya pa, iniingatan mo sila at kinakalingan. So tinutukoy niya rito ni Haring David yung mga taong tapat at patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon laban sa balak ng taong masasama. So, God protect His people. Now, we are protected by the Lord. Kahit po may mga taong nagbabalak ng masama sa atin. At sabi niya pa, inilalagay mo sila sa ligtas na kublihan upang hindi laitin ng mga kaaway. Kaya alam niyo po mga kapatid, yung mga anak ng Diyos na nilalait, pero nanatili mapagpakumbaba, no? Meron pong magandang resulta pagdating po yan ang ano. Kaya kahit ikaw ay hinahamak ka man ngayon, nilalait ka man ngayon, dahil sa kalagayan mo, pinagkakawalan naman ang mga kapitbahay mo dahil yan ang kalagayan mo sa buhay. Manatili ka sa presensya ng Panginoon. And you will be protected by God. Hindi ka niya ipapahiya. Itataas ka pagdating ng araw. Itataas ka pagdating ng araw. Alam niyo po, personal po namin naranasan. Personal po namin naranasan. Nung nasa Mandaluyong po kami, merong yung nanay ko may kasamang bago kami kasi yung bahay namin sa Mandaluyong, yan is squatters area, ano yun eh? Palayan. Kakungan pala, ano? Tapos yung nagtayo yung tatay ko ng barong-barong. Tapos, so siyempre pag barong-barong, apat na maliliit na poste. Tapos mga lumang yero, tapos tagpi-tagpi yung
no? Yung decree. Tapos may mga ano pa nga, may kurtina, yung iba. Dumating ngayon yung pagdidivorce. Sabi naman, bakit kayo nagtayo ito ng parang-parang? Sino nagbigay sa inyo ng permiso? Asking talagang tapos, habang kasi nasa school kami, kinuwento ito ng nanay ko, napatingin na yung magdidivorce doon sa tatay ko. Yung tatay ko payat eh. Payat, talagang payat siya. Matangkad din ang payat. Katulad kay Pastor Rodel, matangkad pa pala ito eh. Nung panahon tayo na yun. So, yung nanay ko nagmamakaawa siya. Sir, pwede po bang huwag niyo naman sirain yun. Wala po kami matitirahan. Yung mga anak ko, pauwi na yun galing sa school. So, to make the story short, naawa po yung na yun. Pero grabe po yung dinanas ng nanay. And then, noong tumagal na yung panahon, may kasama siya sa trabaho. Dahil nga sa hirap ng buhay, gusto niya mapaaral kami. Lahat ng mga anak niya, mapaaral kami. So, sinangla niya ngayon yung bahay doon sa yung baba. Ngayon, yung kasama niya sa trabaho ay mapagmataas. No? Napaka-mapagmataas, kalaunan. Noong una, maganda yung samahan eh. Pero kalaunan, pero palang although lang naman tayo may tinatawag mga mabahong ugali. Di ba? Lahat man po tayo eh. Sino rito yung wala mabahong ugali? Lahat po tayo meron. Pero meron talaga mabaho na. Mabaho ka. Di ba? So, ibig sabihin, grabe. No? Yung pagiging mapagmataas. So, noon pong nasunog yung bahay, yung nagkaroon ng nasunog sa Manalo. So, naghabol sila ngayon. Inunahan nila kami, dahil nga sila yung repera, inunahan kami ng tayo ng bahay. So, wala na kami ngayong mapagtayuan kasi nauna na sila. So, hanggang sa nagkagulo, nagkabaranggayan, nagkadimandahan. Tapos dumating yung punto na pinaburan yung tao na yun ng kuan dahil nabayaran pa lang pero under the table. So yung mga pangyayari na kapag maraming pagka dinadaan sa pera-pera na lang yung labanan. So kahit ako nag-isama na, doon sa kuan, so nagsalita po ako. Sabi ko, mawalang galang na po sa inyo. Nagulat po yung nanay ko doon sa sinabi. Pero siguro hindi ko na sasabihin sa inyo. Akin na lang. Akin na lang yun. Pero alam po ninyo, itong mga panahon na-realize po namin kung gaano kabuti at katapat ng Panginoon. Mula doon sa barong-barong na muntik na kami i-divorce. Ngayon po kami magkakapatid, may sarili na po kami ng bahay. May sarili na kami siluman. Ganon po kabuti at katapat ng Panginoon. Noon po, pumapaya po kami abihin. Oo, dahil mayroon kami Diyos. Alam natin may Diyos na hindi natutulog sa panahon ng mga kalamidad at mahihirap na sitwasyon ng ating buhay. Pero kung tayo po ay magpapatuloy, manatili sa ating Panginoon, hindi tayo gaganti. Ang Diyos po ang siyang gaganti para sa atin. Pero yung igaganti na sa atin ay masagalang biyaya ng pagpapala. Amen? Palakpakan na natin ang Panginoon. At lastly, sabi rito ni David, ito napakagandang, kaya ito yung sabi ni David, yung panawagan niya na maging matatag. Sa verse 24, ang ganda po ng kanyang pagtatapos dun sa
sa kanyang awit, una, sa verse 1, sabi niya, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Okay, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Sa last verse ng chapter 31, napakaganda po ng kanyang panawagan, no, sa ating mga mananampalataya. Sabi niya, magpakatapang kayo at palalakasin niya ang inyong puso, kayong lahat na umaasa sa Panginoon. Wow, praise the Lord. Napakagandang paalala sa bawat isa sa atin na magpakatatag, magpakatapang, at palakasin natin ang ating puso at higit sa lahat, umasa sa Panginoon. Amen? Umasa tayo sa Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos po ang siyang higit na nakakaalam ng ating pong pinagdadaanan. So, mga kapatid, sabihin mo sa Diyos kung gaano kabigat ang puso mo, kung ano ang iyong mga pinagdadaanan. Huwag mong itago sa harap ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya kung gaano kabigat ang puso mo, ang pinagdadaanan mo, at isuko mo sa Panginoon. Sabihin po ng malakas, ang aking mga panahon, Panginoon Diyos, ang aming buhay ay hawak mo, hawak ng iyong mga kamay. Kaya ibigay po natin sa Diyos ang lahat ng iyong pagkabalisa, lalo na yung patungkol sa iyong bukas, sa iyong buhay, sa iyong pamilya. At magpasalamat sa ating Panginoon sa mga nakatagong kabutihang inihanda niya para sa atin. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, patuloy lamang na kapag ka napakabigat ng ating buhay, itinuturo po sa atin ng awit na ito ni Haring David kung paano tumakbo sa Diyos bilang ating ligtas na taguan, sumuko sa Kanya sapagkat siya may kontrol ng lahat at purihin siya sa Kanyang kabutihan. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpapalaman.